Nagpapatayo ako ng broadcast center. Opo. Diyan sa Pilipinas, nagtatayo tayo ng broadcast center. Inumpisahan na dyan, di ba? Opo. Yung UNTV building. Maganda nga sana ay kung matapos agad yun no? Dito sa Amerika, malapit nang matapos yung broadcast center kung loloobin ng Panginoon Opo. Hindi ba yun pansamantala lang? Pansamantala lang po. Ba't ko ginagawa? Kasi, paano po? Bakit po? Kasi doon maibo-broadcast yung pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan Opo. Para sa dakong ito ng mundo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Kaya kung gumagawa man tayo ng bagay na material, dapat ang punto natin papunta sa espiritual. Opo. Papunta sa walang hanggan. Ba't ba tayo nagpapatayo ng broadcast center? Ang mahal-mahal. Kasi kung wala yon, baka mapatigil ako rito ng pagbo-broadcast. Kasi nandito ako sa isang studio na garahe. Nakita mo naman ito garahe lang ito Opo, maliit lang po. Bawal ito, Sis Luz, dahil ito ay ito ay tawag dito. Residential. Residential, bawal lagyan ng malalaking antena. Buti nga yung mga antena rito, natatakpan ng mga kung ano-anong halaman para wag mahalata ng kapitbahay. Dahil pag nahalata, nag-report na kasi sila sa pulis dumating yung pulis. Ang inireport yung address sa kabilang bahay. Yung pinuntahan mong bahay, yung tinulugan mo. Opo. Ang nireport. Pumunta ngayon yung pulis. Meron daw ditong malalaking antena. Sabi ni Bradyok, kung gusto nyo po, pumasok kayo, tingnan nyo. Pinapasok hanggang sa likod. Nakita nila antenang maliit na gano'n, yung antena ng Sky. Buti na lang, yung nag-report, ang naibigay na address ay maling address, yung katapat na bahay. Yung malalaking antenang malalaki pa Sis Luz, malalaki pa sa bahay kubo. No? Nando sa kabilang bahay. So, nakaligtas kami ron. Pero mula nung nag-aalala na ako dahil baka mamaya nandito ako sa loob nagbo-broadcast saka dumating yung mga pulis. Kaya nagpagawa na ako ng broadcast center para may mapapag-broadcastan tayo ng legal. Tinan mo yung mga antena yun, nagsala-salabat dito residential ito. Sis Luz. Opo, marami po talaga yan. Ililipat natin yan doon. Kasi itong lugar namin dito, 600 square meters lang ito Maliit lang po. Pero yung panglilipatan natin, 2,200 square meters. Ayan. Yun po yung nakikita naming building. Malapit na nga po matapos. Awa ng Diyos, malapit nang matapos. Kaya magastos na dahil bibili na ng salamin, mga kung ano-ano, mga... Yan. Ba't ko pinapagawa yan makakamatayan ko na yan. Ilang panahon na lang ba naman ako, Sis Luz? 67 na ako. Sa diwa ng Biblia, malapit na ako di ba? Kung mag-iipon ka ng kayamanan, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi puro security bond. Hindi puro papel di bangko. Hindi puro notes ang iipunin mo. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ngayon, meron pang pagkakataon, kapatid. You can convert your 1,000 peso to be an investment in heaven. You can convert your millions to be an investment in heaven. You can invest for your eternal life. Kung mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Pero kung ang iipunin mo, puro mga lupa, mga titulo, lalamunin lang ng apo yan. Paano pong... Naintindihan mo yon, Sis Luz? Paano pong pinaranas niya tayo ng pansamantalang ligaya, Brad Eli? Maligaya ako pagka nakikipaglaro ako sa mga apo ko Opo. Pag hinahalikan ako ng apo ko, maligaya ako. Pero yun pala,
Nung araw kasi si Bagi, inahalikan ako ni Bagi eh. Opo. Pag inahalikan ako, naramdaman ko uli yung ligaya na yun eh. Opo. O, pag inahalikan ako ni John, naramdaman ko. Nahihiya nang humalik at ganun din parang naaalangan na siya, naalangan na rin ako. No? Opo. Pero meron naman akong mga bagong apo, yung anak ni Bag. Dito sa Amerika, malapit nang matapos yung broadcast center. Ito yung panglilipatan natin, 2,200 square meters. Yan. Yun po yung nakikita naming building. Malapit na nga po matapos. Awa ng Diyos, malapit nang matapos. Kaya magastos na eh, dahil bibili na ng salamin, mga kung ano-ano, mga... Yan. Eh, ba't ko pinapagawa yan eh? Makakamatayan ko na yan. Dito sa Amerika, malapit nang matapos yung broadcast center.